Mark chapter 8 verse 36. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng isang tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Ang talatang ito ay isang malalim na paalala tungkol sa tunay na halaga ng buhay. Ipinapakita nito na kahit makamit mo ang lahat ng yaman, tagumpay at kapangyarihan sa mundong ito, kung ang iyong kaluluwa ay mapapahamak, walang saysay ang lahat ng iyon. Ang mundo ay pansamantala, ngunit ang kaluluwa ay panghabang buhay. Maaaring umunlad ka sa panlabas, pero kung malayo ka sa Diyos, talo ka pa rin. Inilalagay nito ang pananampalataya, pagsunod sa Diyos, at kaligtasan bilang mas mahalaga kaysa sa anumang bagay sa lupa. Halimbawa, isipin mo ang isang taong sobrang yaman, may lahat ng gusto niya, kotse, bahay, negosyo, at iba pa. Pero wala siyang takot sa Diyos at ginagawa niya ang masama. Kapag namatay siya, dala ba niya ang kayamanan? Hindi. At kung hindi niya inalagaan ang kanyang espiritual na buhay, wala rin siyang kaligtasan. Huwag mong ipagpalit ang iyong kaligtasan sa pansamantalang kasiyahan. Mas mahalaga ang relasyon mo sa Diyos kaysa sa tagumpay sa mundo. Isuko ang buhay mo sa Diyos dahil siya lang ang daan sa tunay na buhay na walang hanggan. Maraming tao ang inuuna ang kayamanan, karera, at pansamantalang kasiyahan. Pero kung ito'y nauuwi sa paglayo sa Diyos, walang saysay ang lahat ng iyon. Walang bagay sa mundo ang kayang tumbasan ang kaligtasang nagmumula sa Diyos. Ang buhay ay isang pansamantalang paglalakbay, pero ang desisyong gawin kung susunod tayo kay Kristo, Yeshua at Isa Almasi ay may pangwalang hanggang epekto. Tayo'y tinatawag na maging disipulo ni Kristo, Yeshua at Isa Almasi, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Kailangan nating piliin siya, kahit pa ito'y mga hulugang isuko ang ilang bagay sa buhay. Hindi masama ang magtagumpay, pero huwag mong ipagpalit ang iyong kaluluwa para dito. Ang relasyon sa Diyos ang pinakamahalaga. Ang tunay na yaman ay ang buhay na walang hanggan kay Kristo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi mo sa iba. Naway pagpalain ka ng Diyos. Hanggang sa muli.